salita ng Diyos. Dati po ito po ang kabataan na natutong magburat. Laging nataka sa mga magulang at natutong magsinungaling at mangupit. Dati po na-addict rin po ako sa paglalaro ng mga online games. Tunay nga po ang Panginoon lamang mga pagbago ng buhay ng bawat isa. Sapagkat sabi ng iba hindi na daw makapagbago. Ngunit nandito po ako sa inyong harapan na pagbago ng buhay sapagkat ang Diyos lamang ang kaya magbago ng buhay ng bawat isa. At dati po, kami lang po dalawang magkapatid at nadalaw ngayon. So sama-sama na po kami buong pamilya dahil sa gawain ng ating Panginoon. Kaya po salamat ko rin po na ginagayang ka rin po ako ng Panginoon sa ganyang gawain bilang nagamit ng instrumental at pangaral ng kanyang mga salita. At ngayon pong umaga na ito, makakarinig po kayo ng mga salita ng Diyos. Sino na isang regalo mula sa ating Panginoon? Sapagkat lahat naman tayo na isang regalo lalo na kung libre pa. Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan at kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad na tuloy na walang gan sa pamamagitan ng Kristo. Bago po tayo magsimula, tayo po muna langit. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa umagang ito. Sa mga tao makikinig, Panginoon, ikaw po magpala sa kanila. Magpalaya ka sa mga bishop, Panginoon, upang sila'y mapagbagong buhay, Panginoon. Pahintulutan mo sila kung makadalo sila sa iyong gawain sa ngalan ni Jesus. Amen. Una natin pag-aaralan ay kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Tulad niya po sa binasa nating teksto, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit mga kaibigan, huwag niyong katakutan ng kamatayan, sapagkat sa araw pa lang ito maaaring may katiyakan na sa langit. Ang una po nating pag-aaralan, huwag niyong katakutan ng mga taong pumapatay ng katawan, imbes katakutan ng Diyos. Sabi sa Mateo 10:28, at huwag niyong katakutan ng mga pumapatay ng katawan, ngunit di nakakapatay ng kaluluwa. Kundi katakutan ninyo, siya pumupuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Sino nga ba kaya gumawa nito? Kaya nang patayin ang ating kaluluwa, pati ang ating katawan sa impyerno. Sino pa ba kundi ang ating Diyos? Sapagkat siya lamang ang may kontrol sa lahat ng bagay dito sa mundo. Pangalawa po natin pag-aaralan. Paano nga ba natin matatangkap ang regalo ng Diyos? Una, sambahin si Kristo o si Jesus. 1:3 verse 16. Sapagkat kayo na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kahit ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino man sumumpalataya sa kanya yung kakaroon, hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga po dito, nandito na po sa ating binasang paano natin matatanggap ang ating regalo. Ang sabi po dito, sambahin natin at si Kristo po tayo hindi mapahamak at kundi magkaroon pa tayo ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, talikuran ng mga kasalanan. 2 Peter 2 verse 2 Peter 2 verse 22. Nangyari sa kanila ang ayon sa tunay na kawikaan, nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka at ang babaeng baboy na naugasan na nagpapalublog pa sa putik. Ang aso ay binabalikan ng kanyang suka. Ganun na po tayong mga kaibigan. Hindi po ang suka natin ang babalikan natin, kundi ang ating mga kasalanan. Nilinis na tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Pero maaari po natin mabalikan yan. Pero may isa pong para din na po natin mabalikan yan. Manatili ka sa gawain ng Panginoon at patuloy kang sambahin si Kristo. Pangatlo, ialay mo ang iyong buhay bilang handog na buhay. Romans 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, isinasa kung
kung sa inyong alaalang sa habagan ng Diyos. Sa inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasasya sa Diyos na siya ang kanyang makatwirang paglilingkod. Ang paghahandog ng ating buhay bilang handog na buhay ay isang karapat-dapat na ating tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat ang paghahandog ng ating buhay ay importante sapagkat hindi mo magagawang nagustuhan ng ating Diyos kung hindi ka magpapasakop sa ating Panginoon. Pangatlo, ano nga bang nilalaman ng regalo mula sa Diyos? Una, kaligtasan ng iyong kaluluwa. 1 Peter 1 verse 9. Sapagkat inyo nang tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya kay Kristo at iyon ang inyong kaligtasan ng kaluluwa. Tulad niya po sabi natin, kung iyong tatanggapin si Kristo, ang iyong pananampalataya ay magkakaroon ng bunga at ito ay ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Pangalawa, kapatawaran mula sa Diyos ay Isaiah 1 verse 18. Pumarito kayo ngayon at tayo mga twira sa isa't isa, sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng katingkad na pula, ang mga ito ay magiging mabubuti na parang nuwebe. Bagaman ito ay mapupula, ang mga ito ay magiging parang balahibo ng tupa. Tayo papatawaran ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya nga namatay si Kristo sa krus upang mapatawad ang ating mga kasalanan, sabi sa Roma 5 verse 8. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan nung tayo mga makasalanan pa nung namatay si Kristo sa krus para sa ating mga kasalanan. Namatay nga si Kristo sa krus upang tayo mapatawad, magkaroon ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. At panghuli, buhay na walang hanggan. Tulad nga po sa mga binasa natin kanina, ang walang bahid na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. At pag sumapalataya ka kay Kristo, ay magkakaroon ka rin ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa bawat narinig ng mga salita. Sundan nyo lang po ang maikling panalangin na hindi po tatanggapin ninyo ang aming reliyon, kundi ang si Kristo lamang po ang inyong tatanggapin. Sundan nyo po ang maikling panalangin. Panginoong Hesus, inaamin ko po na kayo nagkasala at patawaran niyo po ako sa bawat kasalanan na aking nagawa mula nang ako magkaisip hanggang sa oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Panginoon, salamat po sa mga nakinig, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita. Kayo po magbago sa bawat isa, Panginoon. Pangalan ni Jesus. Amen.